Mayong gabi sa tanan. Amen. Hindi na mo sa testimony. Ah, sige. Kus ka. Ang hinaot ko nga kamo tanan ay andam na nung utok o kasing-kasing nga maminaw. Kus ka. Ang atong tema karon mga igsoon kay what is the true meaning of the word obedience? What is the meaning of obey? And that it have something to do with obedience. Ano lang yun? Ang atong verse di mga igsoon dire makita sa Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Story no. Nako isulti ninyo nga story. Nga pangan sa anong story? Ayo lagi. Sige na. Yan ay usa ka bata mga igsoon. Ang iyang pangalan Juan. Gitawag sa siyang mama, wala siya naminaw. Pangutaas lang namin. Nakadawang mo sila. Nasuko na yung mama niya ningon yung mama nga Juan ayo pagsigig silpon. Nasuko man si Juan, nagrebildi siyang mama. Pananaw ninyo maayo ang gihimo ni Juan dili. Naka-mute na sila. Sige, padayon. Ang O sa atong word nga obey mga igsoon kay obedience to your parents is obedience to the Lord. If you obey to your parents, you may live long in the land. Ano kung mutuman di kasi mga sugo sa mga igsoon o sa ginikanan madugay mataas din kinabuhi diri sa kalibutan. Amen. Yang atong B mga igsoon, believe in Jesus Christ. If you believe in His Son Jesus Christ, your name will be written in the book of life. Diri po ito makita sa Revelation 20:15. Wala mo ko na suwat. Pero nga ang ina. Ang ina to mga igsoon kay enjoy your faith. Diri po di makita sa Mark 13:13. And you will be hated for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. No, mga lagi di tas Ginoo taman sa katapusan sa tong kinabuhi or katapusan sa mga sa panahon no, sa kalibutan. Kaya happy naman mo balik ang Ginoo mga igsoon. Ang atong Y, last letter sa word nga obey mga igsoon kay yield to the Holy Spirit. Put your trust in the Lord, put your trust in the Holy Spirit no, kay ang Holy Spirit man ang guide sa tong kinabuhi. Na kung wala ang Holy Spirit, useless ang atong kinabuhi. Kisa may magkuhan sa imong kinabuhi, mag-guide. Atong conclusion mga igsoon kay living for God means obeying, believing, standing strong in faith and following the Holy Spirit. Magkinabuhi ta nga dali ra mosunod sa sugo sa Ginoo. Maghinulsol ta sa Ginoo. Barog nga lig-on sa pagtuo, dili mubuwag sa tinuod ug mutuman ta sa guide sa atong kinabuhi ang Holy Spirit. Okay. Salamat kayo. Gangan. O, mao nang giingon sa Biblia, train up a child the way they should go. Nangako silang giinan nga training. Ug salamat sa mga nagsubaybay sa to sa YouTube, sa TikTok, sa account ni Brother Cabo o sa Facebook page sa Ladder to Heaven. May the Lord bless you and keep you. Ug sa ato ang tanan sa virtual sa Ladder to Heaven Virtual Ministry. So atong ipadayon tong giingon ni Brother Jib na verse, children, obey your parents. Kanang concept. Children, obey your parents. So kitang tanan ni agi naman taog isa ginikanan ta karon ni agi ta pagkaanak. Usahay magdili nato ginataga ag emphasis na kay huna-huna man ta nga para ra sa atong mga anak. Ayaw kalimot nga kita usab mga anak sa Ginoo. Wala lang na nagpasabot nga mensahe para na sa mga bata ngadto sa ginikanan.
kundili kana pod para sa atoa ngadto sa Ginoo. Ingon nga siya atong amahan, ingon nga kita naatay amahan, sadyang niingon ang Ginoo nga, children, obey your parents is the Lord, in the Lord, for this is right. So, kung ang Ginoo malipay, nga ang mga anak mutuman, mutahod, musunod sa ilahang ginikanan, mas labing malipay ang Ginoo kung mutahod og musunod pud ta kaniya. Ingon nga iyahatang mga anak. Wala lang na nagpasabot para rana sa mga anak. Usahay, yung mga karamihan pagka nakikita yung verse, sinasabi ay para ito sa mga anak. Tama, correct, 100% para sa mga anak. Bagamat tayo din naman ay mga anak ng Diyos, nararapat din na tayo ay susunod sa Kanya. Nararapat din na tayo'y tatalima sa Kanyang utos. Musunod ta sa iyang sugo, musunod ta sa iyang pamaagi. Mauna nga adunay duha ka pamaagi nga gipakita sa Ginoo mahitungod sa ato ang pagkinabuhi para kaniya ug para sa ato ang isig katao. Pag ingon ana nga verse, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children of God, obey your Father in heaven, for this is right. Children of God, kitang tanan, children of God, obey your parents Obey your parents in the Lord, in the Lord, for this is right. for this is right. Okay. Children of God, Children of God, obey your Father in heaven, obey your Father in heaven. for this is right. So kita nga ginikana na atay protokol sa atong pamilya. Na atay sugo. Si Lloyd na isugo iyang papa. Si Prinsoy na isugo iyang daddy. Naunsa man ang mga sugo nga atong ginasugo, dili tungod kay di abuse us, but kundili gitudluan ta niya. Iba kamo nga ginikanan ang mga nanay. Ang mga nanay ba pag manugo hugasing plato, giabusuhan ba ang mga bata o gitudluan? Gitudluan. Kay kung pananglitan dili ta makakaton sa atong pagkinabuhi mutubo og budako tangawa tay kabangkaagan. So matawag ta og why pulos kay wa man kay nakatunan nga trabaho. So the same manner diha sa Ginoo ingon nga ato siyang amahan, gitudluan pud ta sa Ginoo para mahimo tang naay kabangkaagan mahitungod sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Naapod siya'y protokol. Meron po siyang dapat mga alituntunin, that is protocols. Mga alituntunin na dapat nating sundin, dapat bigyan nating halaga at pansin. Number 1, sinasabi ng Panginoon, love the Lord with all your heart. Yung sinasabi ng Panginoon. That is why we worship Him, we obey Him. Di mo po pwede na sabihin iniibig mo ang Diyos, subalit sinusuway mo ang kanyang mga utos. Sinasabi niya sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kaya number 1 na dapat nating sundin yung utos ng Panginoon, to love Him. To love Him is to obey His commandments. And what is God's commandments? May dalawa pong importanteng utos ang Panginoon. Number 1, mamuhay na may kabanalan. Lahat magsabi, mamuhay na may kabanalan. Magkinabuhi nga balaan. Magkinabuhi nga balaan. Being holy that is God's work. Dili ta pwede nga mahimo tang balaan nga kita-kita ra. We need the Lord to dwells in our hearts, to manifest in our lives para mahimo tang balaan. Dili ta mahimong balaan. Okay, dili ta mahimong holy. Only God is holy.
mahimo tang righteous by our obeying the Lord, but making us holy in ourselves, we cannot do it because only God can make us holy. Amen. Kung mupuyo siya sa tua, mahimo tang balaan. Munang naidaghang mga tao nga maayo silang batasan, matarong silang batasan, pero ang problema, walay Ginoo silang kasing-kasing. Walay Ginoo nga nagkontrolar silang kinabuhi. So dili sila mahimong balaan kay wala man ang Ginoo naghari silang kinabuhi. Klaro? Nasabtan? So dili ta mahimong balaan without the Lord. Mahimong ang tao, mahimong tarong. Pero without God, His righteousness will become self-righteousness. But with God, His righteousness will become God's righteousness, and God's righteousness nagbutang sa tua, maunay maghatag ka nato og pagkabalaan. Ang iyahang pagka Dios mupuyo sa atong kinabuhi. Mo na ingon siya, if my words abide in you, if my words abide in you, kung ang akong pulong magpuyo diha sa inyong kinabuhi. Muna ingon siya, puna ang inyong kinabuhi, ang inyong kasing-kasing sa mga butang nga langit nun. So, maunay number 1, love the Lord with all your heart, and the commandments of the Lord is magbalaan ta. So, munang musunod ta siyang sugo, maunang mubasa ta siyang pulong, mauna nga ato ang likayan kadtong mga butang nga makapahiubos sa Ginoo, makapasakit sa Ginoo, makapa-dismaya sa Ginoo. Mura ba sa mga ginikanan nga madismaya ang ginikanan sa mga anak kung ang ilang mga anak magtuman sa ilahang gusto? Amen? Naabay mga ginikanan malipay nga magtuman silang gusto ang ilang mga anak? Walay malipay. Ang Ginoo usab kung magtuman ta sa tong gusto, dili pud siya malipay. Okay. Ikaduha nga giingon sa Ginoo nga sugo niya is to love one another. Love the Lord with all your heart is to obey the Lord, and love your neighbor. Okay? Higugma ang imong isig katawo. How to express your love to your neighbor. Okay. Unsaon man nimo nga mapakita ang imuhang gugma sa imong isig katawo. Okay. Number 1, sa dihang mutabang ka sa ilahang panginahanglan. Sabta na to. Munang ingon ang Santiago, kawang imong pagtuo kung walay maayong buhat. Example, ingon si Santiago. Kung ikaw na ay pagtuo and somebody ni duol sa imuha wala siya'y pagkaon, unya mo ingon ka nga kaon og pagtagbaw, unya wala nimo siya tagai. Niingon ka kaon og pagtagbaw, unya wala nimo siya tagai sa iyang gikinahanglan nga pagkaon. Magpulos ba ang imong pagtuo? Kay naaman kay pagtuo sa Ginoo, nahigugma man ka sa Ginoo, apan ang pangutana, ang ikaduha, kaning love your neighbor man. Ang love your neighbor, mahimo siyang masulayan, ma-justify, nga tinuod kang nahigugma sa Ginoo, pinaagi sa paghigugma sa imong isig katao. Ingon ang Biblia, kung nahigugma ka sa Dios, niingon ka. Unya, nagdumot ka sa imong isig katao, bakakon ka. Unsaon man nimo paghigugma sa Dios nga wala nimo nakita, nga wala man gani ka nahigugma sa imong nakita. Nasabtan? Unsay buot itudlo sa Ginoo sa atoa para ma-exercise ning love of your neighbor, para ito na matutunan natin itong ma-aplikar sa ating buhay. That is why God allows na mayroon pong mga
pangyayaring masubok ang ating tunay na kaalaman at pagsunod sa Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang salita, sinasabi niya na kung naa kay igsuon nga walay sanina, ingon siya hatagi og bisti. Kung gikao, kung giuhaw, tagai og mainom. Ug kung gigutom, tagai og pagkaon. Unsa na siya nga karakter? Divine character. Unsa man na ang lintunganay ni ana? Charity. Nasabtan? Charity. Munang sa Book of James, ingon siya, ang putli og tinuod nga tinuuhan. Paminaw mo ha. Ang putli og tinuod nga tinuuhan. Number 1, nagaatiman. Nagaatiman sa mga ilo, sa mga byuda o sa mga nanginahanglan. Number 2, ang ilhanan sa putli og tinuod nga tinuuhan, naglikay nga mahimong kabulingan ng ilang kinabuhi sa kangilad ni ining kalibutana. So duha. Number 1, kaantigo kamutabang, maluoy. Unya, ikaduha, naglikay ka nga dili mahimong makontaminate, matakdan sa unsay pamatasan o kadautan ni ining kalibutana. Butang nga ato kanang ginapractice sa ato ang ministeryo nga ang pagsunod sa Ginoo, paglikay sa pagpakasala ug pagtabang ni adtong mga naa sa panginahanglan. Mao nang aduna tay gitawag og Operation Blessing Program na atay kolekta nga mga bugas sa mga kaigsuonan, ato ang ginatabang dito sa mga walay makaon nga mga Bible studies ug uban pa nga naa sa panginahanglanon nga ato ang mahimamat during sa atong evangelism. Ug kung adunay kaigsuonan nga nanginahanglan na atay ginahimo, ako mismo nga inyohang pastor naga-initiate mahitungod sa pagtabang kay maunay ilhanan nga tinuod ang ato ang tinuuhan. Maunang niingon ang Biblia, dili lang na pangbata, ingon siya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sa diyang akong ginabalansi, mauusab dapat atong buhaton, atong kinaiyahon, ingon nga mga anak ta sa Ginoo, nga musunod pud ta sa unsay gisugo sa Ginoo sa atoa. Dili man lisod ang iyang sugo, kay di man daghan, duha ra man. Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And how? Unsaon man? Ingon siya, if you love me, keep my commandments. Unsan man iyahang sugo, magbalaan kita. Ikaduha, magmaluluyon kita. Sumala siyang giingon, love your neighbor as you love yourself. Nasabtan? Klaro? Hallelujah. Muna nga we should connected to one another. Ingon nga usa ka panimalay, nagaampo ako nga kitang tanan mahimong panalanginan. Nga kitang tanan makasinati. Og unsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Managlahi-lahi ang pagsulay. Sa Kabualan family gaatubang sila og pagsulay karon. Si Ma'am Nidi physical challenges yang giatubang. Managlahi-lahi ang ato ang pagsulay nga giagian, pero ang nakanindot kay kitang tanan magtinabangay sa paglabang niini. Amen. Amen. Munang ingon ang Ginoo pagkaanindot. Pagkaanindot kung magkahiusa, ingon nga managsuon ang mga anak sa Ginoo. Muna nga dili lamang kay sa ladder to heaven ta nagapadala o
kanang blessing. Kung dili nagapadala pud ta ang atong simbahan, nagapadala pud sa CBN Asia for almost 2 years na tang nagapadala sa ilaha para sa Operation Blessing o pagtabang ngadto sa uban nga mga nanginahanglan pa worldwide. Nganong nagatabang ta? Para kita pod tabangan sa Ginoo. Ingon ang Dios, kung maluluyon kita, kaluy-an usab kita sa Dios. Kung pasayloon nato sila sa ilang mga sala sa atoa, pasayloon usab kita sa Dios sa atong mga sala. Amen. So para panalanginan ta sa Ginoo, kinahanglan nga mutabang ta ngadto sa nanginahanglan pod. Unya sa dihang nakita nako unsa ka faithful ang CBN Asia sa pagtabang sa mga nanginahanglan. So ingon ko na it is it is good thing na mupugas ta. Dili kay wala na tay gikinahanglan daghan tag simbahan nga giatiman. Nagapatrabaho ta sa punta karon nga semana na apay waiting nga trabaho unon ang butuan. Natay mga simbahan nga ginaatiman. Pero dili na siya maoy kana bang makababag nga dili ta mo pugas. Munang gapugas ta kanang mga halad nato ato anang portion ana ginapugas nato para sa worldwide ministry para panalanginan ta sa Ginoo. Kay maunay pagpakita nga nagpakabana ta sa mga nanginahanglan. Nakasabot? So kanang duha munay dapat tatong ibutang. Nahigugma ko sa Ginoo. Mualagad kog tarong, magkinabuhi ko nga balaan. Ikaduha, nahigugma ko sa akong isigka tao. Mutabang ko sa ilang panginahanglan. That is the principles of God. Amen. 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 Mauna nga atuan ang ginatudlo, gina-encourage gani na atay mga kaigsuunan nga gaganina na ay nagchat sa ako at taga Santa Ana, pastor mo ni mo na ingon ko sige o kuan ninyo diri mauni pastor sa dito sa may bukid pastor munsay akong anging buhaton sa akong acidity ingon ko ani ana mo mura kog doktor diri sa samtang mo sila pastor unsay tambal ani hyper acidity ingon ko nga nag-inom naman kog bisag unsa nga tambal ingon ko sa sayon lang kay na 3 times a day kaon lang kag udlot sa bayabas 20 ka buok sa di pa ka mo kaon ingon siya nga unya na lang kumukaon pastor ingon ko 3 times a day before meals udlot sa bayabas lupad imong acidity nakasabot nung ginahimo nato nga ginatun-an nato ning alternative medicine ginatun-an nato ning livelihood program ginatun-an nato ning pulong sa Ginoo okay para matuman nato ning giingon sa Ginoo dili man nato mahimong tabangan ang uban kung kita pod tabanganan amen munang nagampo ta nga kitang tanan panalanginan para kitang tanan mahimong channel sa uban para matuman nato ang giingon sa Biblia. Ang tinuod nga tinuuhan nagatiman sa nanginahanglan og naglikay nga dili kabulingan ang ilang kinabuhi that is holiness dinhi sa kalibutan sa kangilad sa kalibutan. I hope nga naate nasabtan karong gabi og kamo nga naa sa YouTube nga nagalantaw sa Ladder to Heaven Ministry, kindly share this video, like and share and subscribe kung wala pa ka nakasubscribe para mas daghan pa ang mahimong kabahin ni ini nga ministeryo o magampo ta. Ginoong Diyos, dalangin po namin Panginoon na ang bawat isa ay makatanggap ng pagpapala. Pagpapalang espiritual, pagpapalang pinansyal, pagpapalang pisikal. Bagamat ako'y malayo sa kanila, pero ikaw ay malapit, Panginoon.
At ang dalangin ko na hipuin mo ang bawat isa. Pagalingin mo ang may karamdaman. I speak life upon Ma'am Nidi once again. At sino man, Panginoon, na may iniindang karamdaman ngayong gabi, ay sinasabi ko, ang kagalingan ay mapa sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, sa iyong dugo kami gumagaling. Kami nagkakaroon ng kagalingan at kalakasan. And I proclaim it, O God, in Jesus' name. And those of watching us in YouTube, I do not know kung anong pinagdadaanan nila. And I pray, Holy Spirit, kung mayroon man din silang kalamdaman, silang nanonood at nakikinig sa akin sa gabing ito, hipuin mo, Panginoon, at pagalingin mo. Let your miracles flow upon them in Jesus Christ's mighty name. As they say, Amen, Lord God. The miracles will take place upon them in the name of Jesus. Kung mayroon man sila, Panginoong Diyos, na mga bayarin, I declared your financial blessing. Iahon mo sa kahirapan, iahon mo sa utang. Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang ginagawa. Sinasabi mo, Panginoon, I will bless the works of your hands. And I declared it, O God. I proclaim it, O God. Mangyayari ito sa bawat isang nakikinig, nanunood, at sa lahat ng kapatiran sa ladder to heaven. Kami pagpapalain mo, Panginoong Diyos, in the name of Jesus. I declared it, O God, in Jesus' name. Lord, anoint us and use us for your glory. And as I declare this blessing to them, O God, bless them, Lord. When I declare this blessing to you, say amen. The Lord will bless you and keep you. Amen. The Lord will bless you and His face shine upon you. Amen. The Lord will bless you and be gracious to you. Amen. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have, in Jesus' name. And Lord, thank you once again for giving Ma'am Nidi, oh God, your favor and grace, and I speak life upon her, healing upon her, strength upon her, in Jesus' name. Provisions be upon them, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. O ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.